Naghain ng petisyon ang SMNI sa Court of Appeals para patawan ng temporary restraining order ang suspension order ng National Telecommunications Commission o NTC. Nilabag daw kasi ang kanilang karapatan sa due process. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Pumunta kami dito para ireklamo ang NTC sa pang-aabuso sa isang broadcast entity. Walang iba, SMNI. Akyat na sa Court of Appeals ng Sunshine Media Network International o SMNI ang issue sa kanilang suspensyon. Kaugnay ito sa inilabas na 30-day suspension order ng National Telecommunications Commission o NTC laban sa TV network. Dahil sa kautusan, tigil muna sa pag-ere sa radyo at telebisyon ng SMNI. Bagay na para sa network ay maituturing na pagmamalabis. Bakit sila nagparataw ng penalty ng suspension na wala pang due process? Hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon na sagutin yung mga allegation. In the very first place, wala pang allegation, wala pang complaint. Mahirapan kami sumagot sa mga allegation na wala naman dyan. So, para kami nanghuhula ngayon na ano yung sagot namin na wala pa namang complaint, wala pang specific na violation. Ayon sa legal counsel ng Suara Sug Corporation na nagpapatakbo sa SMNI, layunin ng inihain nilang petisyon na mapatawan ng Temporary Restraining Order o TRO ang utos ng NTC. Nalabag daw kasi ang kanilang karapatan para sa due process nang magpataw agad ng suspension ng NTC. Yan ay habang pinagpapaliwanag pa sila sa mga akusasyon ng paglabag sa kanilang prangkisa. Maituturing din daw itong paglabag sa separation of powers ng ehekutibo at ng legislatura at pang-aabuso sa kapangyarihan. Para na-influensyahan sila ng House of Representatives kasi gumagawa sila ng desisyon ng suspension na walang due process dahil lang sa recommendation ng House of Representatives na wala pa namang due process, hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon. Inilabas ng NTC ang suspension order kasunod ng resolusyon ng Kamara na nagsasabing nilabag ng SMNI ang mga probisyon sa prangkisa nito tungkol sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Partikular na inirereklamo ang mga programang Gikas sa Masa at Laban Kasama ang Bayan. Pero bakit daw buong network ang kailangan masuspinde? Anong epekto? Chilling effect. Kakabahan ka na. Bawal pala mag-criticize sa Office of the Speaker. Yun ang bawal pala mag-criticize sa members ng Kamara. Sa ngayon, mapapanood ang mga programa ng SMNI sa kanilang social media platforms. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.